Kamusta po kayo? Mabuti po. Purihin po ang Panginoon. Ano po? Salamat po sa mensahe ng Abi. Kanina po, nung kami po ay nandoon, narinig ko po sa welcome and announcement. Meron daw po tayong kaibigan na Indonesian. Pwede ko po bang malaman? Ay, nakakaintindi po kayo ng Tagalog. Okay. Praise God po. My English is not Englishining eh. Na talaga naman, hirap na hirap po ako sa pag-i-English. Medyo kinabahan po ako lang, may Indonesian. Pero buti nakakaintindi po ng Tagalog. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po tayo po ay dadako sa ating mensahe. At ngayon pong Sabat ay yun, Personal Ministry Sabat. Ano po? At kanina po, nabanggit ang ating pong verse, memory verse po natin sa umagang ito. Sabi po dyan, 2 Peter 3:18, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen." Ano po? So sa umagang ito yung nais po nating maranasan, ang lumago sa biyaya ng Diyos. Kaya nga po sakto po yung awit, ano po, Amazing Grace. Dating bulag, nakakita, dating ligaw, natagpuan. Ang grasya ng Panginoon. Ano po? At ako po ay naniniwala, siguro tatanong niyo po anong connect nito. Growing in Christ, doon sa personal ministry, Sabat, ano po. Nabasa ko po sa Steps to Christ. Nakalimutan ko lang po yung chapter. Pero ang sabi po doon, ang Diyos ay nakagagawa sa ating mga buhay kapag tayo po ay nakikisangkot sa gawain ng Diyos. Kaya, para lumago tayo at mas mapalapit sa Panginoon, we need to engage ourselves doon sa ating pong mga paglilingkod sa ating pong Panginoon. At malaki po ang naitutulong ng mga merong personal ministry sa kanilang buhay upang patuloy pong makilala po ang ating Panginoon. Naalala ko po, noong ako po ay bagong binyag dito po sa ating church, sino po dito ang nakapasok na sa jail ministry? Si Kuya Alex po yung nangunguna ng mga panahon yun. Ako po ay naimbitahan, na makijoin sa jail ministry. Alam na po itong Kuya Alex yung kwento. Pero gusto ko lang pong maidiin talaga na mahalaga po tayo yung nakikisangkot sa kanya pong gawain. Kaso nung ako po ay naimbitahan, ako po ay natakot. Ewan ko po kung gano'n din po yung nasa isip niya. Nakakatakot pumasok sa kulungan. Kasi nasa isip ko po ng mga panahon yun, baka pagpasok po, alam niyo po yun, bigla ka na lang kakapanood ko to ng movie. Bigla ka na lang tutukan doon, o kaya kidnapin ka na lang. Kaya sabi ko, hindi talaga ako mapasok sa jail. Tapos ito po si Sister Helen, nabasa po. Siya po yung nag-jail, kasama po si Kuya Alex. In-invite niya po ako. Sabi niya, sama ka sa amin, mamaya may jail ministry kami. Sabi ko, yoko talaga, nakakatakot yan. Tapos sabi niya sa akin sumunod, huwag kang mag-alala, pagkatapos ng jail ministry, magpapapanset si Kuya Alex. Ang sabi ko, anong oras po yan? Baka mali po tayo. Tara po, punta po tayo. Pero nung ako po ay napo-join sa jail ministry, isang malaking pagpapala po talaga. Dumating sa punto na, alam niyo po yun, marami na akong reklamo sa Diyos. Yung mga nangyari, hindi ko na maintindihan. Mga maraming pagsubok, marami tayong kinakaharap. Tapos ewan ko ba, nandun ako sa jail ministry. May isa po doon nakakulong, ang sabi niya po, sa testimony niya. Thanksgiving and testimony. Sabi niya po doon, ako po nagpapasalamat sa Diyos dahil ako po ay nakulong. Nung narinig ko po, ha? Anong kapasapasalamat sa kulungan? Dikit-dikit sila. Maliit na kwarto, 60 sila doon. Napakainit pa naman po. Talagang ang sakit ng isa, sakit ng lahat. Tapos ang pagkain, ganun na lamang. Sabi ko, anong kapasapasalamat dyan? Hindi siya sisink in sa akin. Pero yun yung thanksgiving niya. Nagpapasalamat ako dahil ako'y nakulong. At ang sabi niya po doon, kasi kung hindi ako nakulong, hindi ko sana nakilala ang Diyos sa aking buhay.
Nung narinig ko yun, parang bagang sinampal sa... Parang binuhusan ng malamig na tubig. Ako na nakalaya. Ako na wala sa kulungan. Ang daming reklamo sa Diyos. Samantalang ito, nakakulong, punong-puno ng pagpapasalamat sa Diyos. So ganito po tayo inaabot ng Panginoon. Every time na nakikisangkot tayo sa Kanya pong gawain, nare-realize natin ang dami-dami palang dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. That's why ini-encourage natin bawat isa magkaroon po ng personal ministry. Personal na pakikisangkot sa gawain po ng ating Panginoon. At ewan ko po kung naalala niyo pa po, last 2024, meron po akong share nung sa care group fellowship po natin sa One Town. Ito pong LALI. Ano po, acronym po yan. Yung D, para makapag-ano po tayo ng personal ministry, demonstrate Christ's love and character. Kapag tayo makikisangkot sa gawain, let's demonstrate Christ's life, love, and character. Ano yung A? Act with compassion and humility. Abutin natin sila, hindi dahil nautusan kasi, sakbi kasi, kundi talagang tayo'y nagkikare sa kanila. And listen with empathy and understanding. Magandang ministry din po ito. Yung nakikinig lang po tayo doon sa mga taong nasa paligid natin. Malaking tulong na po. Then I inspire with hope. Bibigyan natin sila ng pag-asa. At sa umagang ito po yung dati pa, pero kailangan natin mag-level up. Ano po? Kasi 2026 na. Yung dali 2024, ngayon 2026 na. Kaya allow me to share po 3 points. S and R. Kailangan natin mag-level up. From dali, pupunta po tayo ng S and R. Tatlong puntos na every time na tayo po ay magkakaroon ng kaisipan na magkaroon ng personal ministry, ano ang aking gagawin? Alalahanin po natin itong tatlong puntos po na ito. S and R. S stand for start with Jesus. Kahit ano po ang gagawin natin dito po sa mundong ito, always start with Jesus. Ano po? Umpisahan natin kasama si Jesus. Sabi po sa Zechariah chapter 4 verse 10, yung unang bahagi. Ang sabi po dyan, do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Huwag nating isipin na, ay, ito lang naman yung naitulong ko sa gawain. Hindi po yun lang. Sabi po dyan, do not despise these small beginnings. Huwag nating ilalang yung ating mga paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon. Ay, naghugas lang naman ako ng pinggan. Do not despise. And as long as ginagawa natin ito, para tayo po ay mas makilala pa ang Panginoon natin personally at ng ibang tao, do not despise these small beginnings. Hindi po kailangan na, alam mo yun, in grande na paglilingkod para lang masabi natin na meron tayong personal ministry. Yung mga maliliit, yung mga simple act po natin na maibahagi si Kristo sa iba ay napakaganda na pong simula para tayo po ay magkaroon ng personal ministry. Ang sabi pa nga po dyan, ito po ay narinig ko po sa isang pastor. Ang sabi po niya dyan, our entire spiritual life, including our salvation and our mission, is dependent on our relationship with God. Lahat po ito, bakit ako mananalangin? Bakit ako magsisimba sa araw ng Sabat? Bakit ako magbabasa ng Biblia? Bakit ako maglilingkod? Lahat ito ay nakadepende sa relasyon natin sa Diyos. So magiging aktibo lamang po tayo sa pakikisangkot sa gawain kung ang relasyon natin sa Diyos ay gayon na lamang. Ano po? Kung kilala o nakikilala natin ang ating pong Panginoon. At paano nga po mangyayari ito na makilala po natin ang ating Panginoon? Ang sabi po sa Sons and Daughters 190,
Paragraph 3. We are living in perilous times. Masyado po maralim yung perilous. Nung akin pong tinanong, nung kami po ay nasa camping ng ambassador, ano po bang meaning ng perilous? Ang sabi po ng isang kabataan ay ruin. Ruin. We are living in perilous times. And as we draw near the close of Earth's history, there will be no safety for those who do not become familiar with the Word of God. Walang kasiguraduhan, walang kaligtasan, or masyadong mahirap ang buhay kung tayo po ay hindi pamilyar sa salita ng Diyos. Kaya po lagi ko pong sinasabi ito kapag nag-message po ko, request, lagi ko pong request, na sana nga po ay hanggang pagdating na ng ating Panginoon. Huwag po tayong papayag na sasamba tayo sa Diyos na wala tayong dalang Biblia. Mga kapatid, yan po ang aking simple request. Huwag tayong papayag na haharap tayo sa Panginoon nang wala tayong dalang Biblia. Ano po? Dahil mahirap po. Ang sabi pa nga po doon, we should not seek God for miracles, but we should seek God for relationship. To know Him, to allow Him to work according to His plan for our life. Wala naman pong masama kung tayo lalapit sa Panginoon at nanghihingi tayo ng mga pagpapala. Wala pong masama kung hihingin natin sa Diyos yung mga miracles na to para malagpasan natin ang ating mga pagsubok. Pero, ang mahirap po kung doon na lang tayo lagi nakatingin. We should seek God for relationship. Ang sabi nga po doon, sa natinan po namin prayer, week of prayer, ang panalangin po, ang main goal ng panalangin, yes, humihingi tayo, nagpapasalamat tayo, kinakausap natin ang Panginoon, pero ang main goal po ng prayer ay baguhin tayo. Baguhin ang ating mga puso. Ano po? We should seek God for relationship. Why? Kasi kapag meron tayong relasyon sa ating Diyos, sabi po dyan, to know Him, to allow Him to work according to His plan for our life. Yun siya nakakagawa sa ating po mga buhay. Ano pa? Ministry of Healing 541. Sabi po dyan, minsan ang nangyari naman po ay nag-focus na lang sa, ito po yung mahirap, yung mga extreme. Ang sabi, magbasa ng Biblia, hindi binasa, nakabisado yung Biblia. Pero ang sabi po dyan, the mere hearing of sermons, Sabbath after Sabbath, the reading of the Bible through and through, or the explanation of it verse by verse, will not benefit us. Walang halaga sa atin. For those who hear us, unless we bring the truths of the Bible into our individual experience. Walang halaga ang pakikinig natin ng sermon Sabbath after Sabbath, yung ating pong pagbabasa ng Biblia, kung hindi naman ito nagdadala sa atin upang mamuhay ng isang ayon sa kalooban ng Diyos. Mahirap po, nakabisado lang natin yung Biblia, pero hindi natin nakilala si Kristo along the way ng ating pong pagbabasa. Possible po ba yun? Alam natin yung Bible, pero hindi natin kilala yung Diyos? Posible po ba? Posible po. Mga Pariseyo, kabisado. Kung banal na kasulatan. Verse by verse. Alam nilang i-explain yun. Pero nung nasa harap na nila si Kristo, hindi nila nakilala yung Diyos. Why? Kasi nag-focus sila sa sarili nila. Alam ko na to eh. Kabisado ko nga from Genesis to Revelation eh. Ang tanong, kilala ba natin si Kristo? Unless we bring the truths of the Bible into our individual experience,
doon lang magkakaroon ng halaga ang salita po ng Diyos. Ano po? So, sa lahat ng ating gagawin, always start with Jesus. Magkaroon tayo ng panahon para mas makilala pa si Kristo. Yan po yung lesson natin kaninang umaga. Ano po, di itong buong week. To know God. Kasi ito naman po yung goal talaga ng lahat. Lahat ng paglilingkod po natin, ang dulo po sana nito ay makilala nating lubusan ang Diyos. So start with Jesus. And, ano yung N? Mahalaga rin po ito. Neighborly love. Ako po'y naniniwala. Kung wala tayong pag-ibig sa ating kapwa, hindi tayo lalabas. Hindi tayo makikisangkot. Ang init pa naman. Grabe po yung panahon ngayon. Kahit gabi na, yung electric fan, wala po kasi kaming aircon. Yung electric fan, nasa mukha ko na. Parang lulonggo na nga ako. Doon sa hangin, ang init. Hindi tayo lalabas kung wala tayong pag-ibig sa ating kapwa. Kaya nga sabi po doon sa John chapter 13, verse 34 and 35, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Isa pa, sa napakagandang sangkap sa tuwing tayo po ay magkakaroon ng personal ministry. Bukod sa inumpisa nating kasama si Kristo, pangalawang sangkap, magkaroon tayo ng pag-ibig para sa ating kapwa. At mangyayari lang po yun kung una na nating naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa ating po mga buhay. Ano po? Ang sabi nga po dyan, Review and Herald, the members of the church trained to rely upon preaching do little for Christ. Ano po? Kunti lang yung kayang gawin. Kung tayo bilang bayan ng Diyos ay lagi na lang nakarely doon sa pakikinig ng sermon. Although maganda po na nakikinig tayo every Sabbath, every pagsamba natin, nakikinig tayo sa mensahe ng Panginoon. Pero ang sabi po dyan, yung mga nagre-rely na lang doon, do little for Christ. Anong kailangan po natin gawin? Sabi pa po dyan, Review and Herald, they bear no fruit, but rather increase in selfishness and unfaithfulness. They put their hope in the preacher, depending on his efforts to keep alive their weak faith. Hindi po ito tungkol sa mga preacher, mga kapatid. Hindi po ito tungkol sa kung gaano kagaling yung mga nagsasalita sa unahan. Because we cannot bear fruit kung doon lang po tayo laging nakarely. Ano pong kailangan natin gawin? Kailangan bumalik tayo sa paanan ng Panginoon. Uli, lumapit tayo sa ating po Panginoon. Ano pa pong sabi? Ministry of Healing 143. If less time were given to sermonizing and more time were spent in personal ministry, greater results would be seen. Tayo po ay lalakas para abutin itong mga taong nasa ating po mga paligid. Ano po? Tayo po ay makikisangkot sa gawain. Sabi nga po nila, kina tayo sa tawag na SDA. Ano pong meaning ng SDA? Kung tayo ka na lang kilala, ano po? Sitting down always. Pero hindi. Sabi nga nila, huwag daw tayong maging matter. Alam niyo po yung meaning ng matter? Science. Matter. Ano po meaning ng matter? Mga kabataan. Nasa kayo. Anong meaning ng matter? Anything that occupies space. Yun yung matter. Huwag daw tayong matter. Ano yung matter? Pampasikip sa mundo. Anything that occupies space. Huwag daw tayo. Kasi meron tayong misyon. Kailangan nating lumabas. Kailangan nating abutin ang mga taong nasa paligid natin. Ang mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa ating pong mga buhay.
kailangan po natin sila abutin. Ang sabi pa po dyan, sige po. Meron po akong video na ipapanood ko sa inyo. Galing po ito sa Baldo Church. Isang nanay na nakakilala po sa ating Panginoon. Panoorin po natin. Saglit lang naman po ito. Magulong ewan ko. Nung po hindi ko pa siya kilala, magulong ewan ko ang buhay ko. Nung wala pa ako sa kanya, marami kong mga ginagawa na akala ko kung na umiikot yung mundo ko. Sa mahabang panahon, sa mahabang taon, maging ganun po ang ano ko. Pero ang maano ko lang po, hindi ko pinabayaan ang pamilya ko. Naiyak ako. Hanggang po yung time na minsan iniisip ko minsan yung niloloko ko sinasabi ko sa kanila, kayo nagtulak sa akin. Pasok ako sa bisyo, napabarkada po ako. Sigarilyo, sugal. Yun na lang po, doon na lang umikot ang mundo ko. Pero hindi ko nga, yun nga po, dahil na sinabi ko, hindi ko pinabayaan ang pamilya ko. Mga tapon-tapon lugar, kung naging pasaway ako, kung saan mga nagtitigil ako. Hindi po, basta naman kaya kong magsugal, maghabang, magdamag, maghapon, kaya ko yan. Yun po, noong panahon na hindi ko pa nakikilala ang Diyos. Dumating na po ako sa puntong, nung po nag-lockdown, na-stroke po ako. Nabigla na lang na nahihilo ko, sabi ko sa anak ko, tulungan mo ako, nahihilo ko. Nawalan na po ako ng malay na hindi ko na alam. Talaga pong wala na akong pwedeng sabihin, patay na ako, di po. Pero nagising pa rin ako. Ang tagal ko po, nakahiga lang ako. Hanggang po, ako natayo, nakahiga lang ako. Hanggang pumunta mo doon sa Gloria. Nagulat po ako na pumatok siya doon sa amin. Kasi po si Sister Noya, hindi siya yung tipong mga bahay o mag-ano. Sa bahay lang siya. Kaya nagulat ako bakit? Sabi ko po gano'n. Pinag-pray na po ako. Tapos naging madalas na yung pagdalaw na sa akin. Hanggang isama niya na si Sister Susan. Ipinag-pray din po nila ako. Hanggang na sabi nga ni Sister Susan, mag-ano tayo na mag-Bible study. Pero alam niyo po, nagpapasalamat ko sa Diyos. Kahit na po sabihin na nagpa-therapy ako, kung hindi po ako tutulungan ng Diyos, kung hindi sa Diyos, hindi po ako makakatayo. Hindi ako makakalakad kahit paano. Sabi nga ng anak ko sa akin, Ma, sayang huli na nung nakilala mo siya. Kasi ganito na ako. Sabi ko, siguro, kung hindi ba ako nagaganto, pag kilala ko siya. Ganun na lang po sinasagot ko. Hanggang nagkaroon po kami ng 1 week na yung 1 week na ano natin, pag-aaral, yung kay Pastor Bakbayan. Yun po. Di ba po 1 week yun? 1 week na pag-aaral natin. Gabi-gabi po yun na nasabi ko kay Sister na, Sis, narinig ko merong baptize. Sabi ko, magpapabaptize ako. Yun po agad yung pumasok sa isip ko. Magpapabautismo ako talaga. Nagpa-bautismo po ako sa Baldo Church. Doon po ako nabautismohan noon po June 26. Alam niyo no, di nung nagbabaptize. Talaga pong sabi ko, ako lang ang ganito. Ako
ako lang ang naka-wheelchair, nakakahiya. Sabi ko, pero ako po nagtataka rin ako, bakit walang naging hadlang sa pagpabautismo ko? Namin kayo sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Pero alam niyo ba kung ano yung gusto kong gawin? Gusto kong manghikayat ng mga tao. Kaya lang, inaano ko yung... Ano ko, sabihin natin kapansanan ba? Yung kapansanan ko. Paano ko yung magagawa? Pero alam ko, andiyan ang Diyos, tutulungan niya ako. Kung ano yung malalaman ko, gusto ko siyang ibahagi. Bakit ako nagpabautismo dito? Sa Seventh Day Adventist. Isa lang po ang isinagot ko. Dito ko naranasan yung panatag ako. Naranasan ko yung panatagan at saka masaya yung puso ko. Nagpapasalamat nga po pala ako dun sa ating Bansang Luma Care Group sa church planting po. Napakarami ko pong gustong pasalamatan. Ako po ay dating katoliko, iglesia, konsilista. Pero po, ngayon po, ako isa ng Seventh Day Adventist na naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, sila po yung nag-aantay sa atin. At kung hindi po tayo lalabas, hindi tayo magkakaroon ng personal ministry. Sila po yung naiiwan. Kaya nga po, ang sabi po sa prophets and king, there are many from whom hope has departed. Bring back the sunshine to them. Many have lost their courage. Speak to them words of cheer. Pray for them. There are those who need the bread of life. Read to them from the word of God. Upon many is a soul sickness which no earthly man can reach or physician heal. Pray for them. Pray for these souls. Bring them to Jesus. Mangyayari lang po ito if we have neighborly love. Aabutin lang natin sila kung naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos at tayo po ay iibig pabalik sa ating Panginoon at sa ating pong kapwa. Huwag po kayo mag-alala. Ang sabi po sa Ministry of Healing, there is no limit to the usefulness of one who, putting self aside, makes room for the working of the Holy Spirit upon his heart and lives a life fully consecrated to God. Wala pong limit. Ibibigay lahat ng Diyos kung tayo po'y makikisangkot sa Kanya pong gawain. Walang limit. So, ano po? Ang S, start with Jesus and neighborly love. And lastly, ako pinaniniwala, isa sa pinakamahalaga, reliance on the Holy Spirit. We cannot start with Jesus. We cannot love our neighbor kung walang banal na espiritong gumagawa sa ating po mga buhay. Kaya nga po ang sabi po doon sa Galatians chapter 5 verse 16, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Hindi tayo makakagawa ng mga makamundong bagay kung tayo'y lalakad kasama po ang banal na Espiritu. Ang sabi pa po dyan, God has given us the power of choice. Yes po. May choice po tayo. Tanggapin o hindi tanggapin ang panawagan. Gawin o hindi, may choice po tayo. It is ours to exercise. We cannot change our hearts. We cannot control our thoughts. Makasalanan po talaga. Our impulses, our affection. We cannot make ourselves pure. Kahit anong tumbling po ang gawin natin, we really cannot make ourselves pure. Fit for God's service. But
we can choose to serve God. We can give Him our will. Then He will work in us to will and to do according to His good pleasure. Meron po tayong pagpili. Sa either tanggapin ang panawagan or hindi tanggapin. Pero ang sabi nga po dito, we cannot change our hearts, but we can choose to serve God. Pero kahit na minsan tayo po ay nakapag-decide na maglilingkod na ako sa Panginoon. Pero pag uwi sa bahay, ano nangyayari? Minsan nawawala yung pagnanais natin. Ang sabi po kasi sa Desire of Ages, it is Satan's work to discourage the soul. It is Christ's work to inspire with faith and hope. So kapag naramdaman nyo nang nadi-discourage kayo, pag naramdaman nyo nang parang tinatamad akong maglingkod, maging aware tayo, it is Satan's work. Pero ang gawa ng Panginoon, bigyan tayo ng inspirasyon ng pananampalataya at pag-asa. Opo, lapit lang palagi sa ating Panginoon. Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit has come on you. Ano po? The Holy Spirit gives a special ability to a member, enabling him to help the church fulfill its divine mission. Yes po, meron po tayong divine mission. Kaya tayo po ay makikisangkot sa gawain ng Diyos. But, if we misuse our talents by spending them selfishly or hiding them away, yung kaya mong gawin ng mga bagay na to pero pinili mong hindi gawin, pinili mong itago, ang sabi po dito, then we're being just as lazy as the wicked servant. If that's the case, God may take our spiritual gifts and give them to someone who will use them. Kaya nakikita po natin, every time na nakikisanggo tayo sa gawain, lumalago po tayo, marami tayong ano po yun, ability na nadi-discover sa ating mga sarili. Because yun ang sabi ng Panginoon. Every time na nakikisangkot sa gawain, siyang bahala sa mga abilities na kailangan po natin. If we choose to use our spiritual gifts the way God calls us to, we can end up being an incredible blessings. Pagpapalak sa lahat. Pagpapalak sa lahat. God can use a willing person for amazing things. Hindi niya po sinabi na kaya niyang gamitin yung magagaling, yung mga gandang manalangin, yung alam na alam ang Biblia. Hindi yun ang sabi. Ang sabi po dyan, God can use a willing person for amazing things. Yun naman yung requirements eh. Di man kailangan na pamilyar tayo sa Biblia. Ito magandang alam natin ang Biblia. Pero hindi kailangan na ang panalangin natin, dakila namin. That's not the requirement. Ang requirement po, willing, isangkot sa gawain ng Diyos. Simply because they have faith in Him. Tayo po'y patuloy na tinatawagan ng ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng personal ministry. At kapag umumpisahan natin to, S stand for, start with Jesus. Palagi po. And neighborly love. Samahan natin ng pag-ibig. Ang hirap po kasi kapag ginawa natin itong paglilingkod nang walang pag-ibig. Anong nangyayari po? Dadabog. Minsan dadabog, di ba? Minsan tinatamad. Minsan, huwag na nga lang. Next time na lang siguro. Kaya mahalaga po na may pag-ibig. And lastly, patuloy tayong mag-rely sa banal na Espiritu. Kasi siya pa rin talaga ang gagawa. Bilang pagtatapos po, kami po ay merong Bible study. Diyan po sa Maguyang. Siguro magto 2 years na po. Ang amin pong mga student ay mga bata po talaga. 8 years old, 9, 10, 11. Ganyan po. Dumating sa punto na 1 year na kami nagba-Bible study. Alam niyo po yung saway din naman talaga. Nakaramdam po ako ng parang tinatamad ka na maglingkod. Sabi ko sa Panginoon, siguro next Sunday na lang ako pupunta, Lord.
Kasi may mga kabataan naman doon, sila na lang na nasasabi ko po ito sa Panginoon. One time, pumunta po ako, isang Sunday. Meron po doon isang bata, Angelo po pangalan niya. Gusto niya talaga mag-aral ng Biblia. 8 years old or 9 years old po ata siya. Gusto niya mag-aral ng Biblia. Tapos dumating po ako doon, hapon po ito, late na. Tapos siya, nagmamadali. Sabi niya, sabi ko sa kanya, ano nangyari sa'yo? Mga kapatid, kung nakita niyo siya ng mga time na yun, kalahati ng katawan niya, puro kalmot ng puso. Sabi ko, delikado yun, puro kalmot. As in, buong kamay niya, puro kalmot, mukha niya may kalmot din. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, nakalmot ako ng pusa eh. Sabi ko, paano mo muna? Sabihin mo sa nanay mo, delikado yan, dapat matreat agad. Pero grabe po yung sagot niya sa akin. Ako na tinatamad, ito yung sagot niya. Sabi niya, ayokong mag-miss yung Bible study natin. Mag-Bible study po muna ako bago ako uuwi sa bahay. Nung narinig ko yun, talagang tumalikod na lang ako, hiyang-hiya ako sa harapan ng Panginoon. Sabi ko, itong batang to, delikado na yung buhay, pero gusto niyang mag-aral ng Biblia. Ako, eto na naman yung kalagayan ko, nasa labas, maayos. Tamad mag-aral, magbahagi ng Biblia. Kaya sabi ko ng mga panahong yun, November po yun, sabi ko, pag ako nakatapos ng MGT, Master Guide Training, magtatayo talaga ako dito ng community pathfinding program para sa mga batang ito. Antayin mo lang, sabi ko sa mga bata, antayin nyo lang, MGT pa ako, bawal pa. Pag naging master guide ako, magtatayo ako talaga dito ng community pathfinding program. Ang nakakalungkot po. November, kami po ay na-invest. Pagdating ng January, si Angelo ay wala na. Hindi ko siya namatay. Pumunta lang po Mindanao. Sorry po. Pumunta ko ng Mindanao. Siya po ay pinauwi na ng nanay niya sa Mindanao. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, huli na naman ako. Huli na naman ako. Dapat pala, nung November pa lang, inaraw-araw ko na magbahagi ng banal na kasulatan. Gustong-gusto ko talaga ng bata. Mag-aral ng Biblia. Sa kapag nagba-Bible study kami, may ingay mga bata, di ba po? Siya yung galit na galit. Uy, mukhang may ingay. Di ko na marinig yung si teacher. Sabi ko, grabe talaga. Pero ngayon, nasa Mindanao na po siya. Sabi ko sa Panginoon, Lord, huli na naman ako. Pero nakakatawa kasi marami pa rin pong mga bata din. That's why, ipagpapatuloy ko yung community at pioneering program sa Maguyo. Sa biyaya, awa, at pagpapala ng Panginoon. Mga kapatid, lahat ng ito ay pinapagawa ng Diyos. Bakit po? Sabi po sa 2 Peter 3:18, but grow in grace and knowledge of our Lord. Lahat ng ito. Walang ibang nais ang Panginoon kundi tayo'y lumago, mas mapalapit sa Kanya, mas makilala siya. Happy Sabbath. Amen.